Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasaktan sa gitna ng joint combat operations ng Amerika at Israel laban sa Iran. Kahit pa may ulat na nasawi sa airstrike ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na agad kumilos ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga embahada at labor attaché upang matiyak ang kalagayan ng mga kababayan sa apektadong lugar. Naka-full alert na ang mga embahada sa Tehran sa Iran at Tel Aviv sa Israel, pati na sa mga bansang kabilang sa Gulf Cooperation Council kung saan marami ang mga OFWs. Inataasan din ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na ipatupad ang lahat ng contingency plans upang masiguro ang agarang ayuda at posibleng evacuation kung kinakailangan. Samantala, nakikiisa ang Pilipinas sa panawagan ng United Nations para sa agarang dialogo at negosasyon upang mapigilan ang paglala ng sigalot sa rehiyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pang mga balita, binigyang diin ng isang mambabatas na dapat managot ang mga lider sa bawat salitang binibitawan nila sa gitna ng nagpapatuloy na pagtalakay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Terry Ridon, hindi maaaring ituring na biro o figure of speech ang mga pahayag na binibigkas ng isang Pangulo, lalo na kung ito ay naglalaman ng matitinding pananalita. Nauna rito sa mga pagdinig sa ICC, iginiit ng kampo ng dating Pangulo na ang ilan sa kanyang mga pahayag ay hyperbole lamang at hindi dapat unawain bilang literal na utos. Ngunit para sa ilang mababatas, ang mga salita ng isang pinuno ay hindi dapat minamaliit dahil ito ay may mahalagang kaugnayan at pananagutan sa harap naman ng batas at ng publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vice, pinaigting ng pamahalaan ang operasyon kontra online baby selling habang patuloy ang mga entrapment at monitoring sa social media. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sa pamamagitan naman ng National Authority for Child Care, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police at Women and Children Protection Center upang tutukan ang mga grupong sangkot sa iligal na pagbibenta ng sanggol online. Nabatid na umaabot daw sa libo-libong miyembro ang ilang online groups kung saan ang presyo ng mga sanggol ay nasa ilang libo hanggang higit pa sa 100,000 piso. Binigyang diin din ng ahensya na may lehitimo at mas mabilis na proseso ng pag-aampon sa pamamagitan ng tamang mga tanggapan ng pamahalaan na tumatagal lamang ng ilang buwan kung kumpleto naman ang mga requirements. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At ayan po mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.